Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kaniyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano pinahahalagahan ang kaharian ng Diyos sa mga taong agad nakasumpong nito. Una, sinabi sa talinhaga na may isang taong ipinagbili ang lahat ng kaniyang ari-arian at binili ang bukid na kung saan nasumpungan ang kayamanan dito. Ikalawa, nang matagpuan ng isang mangangalakal ang isang napakaganda at napakahalagang perlas. Gayon din ang kaniyang ginawa. Ipinagbili ang lahat ng ari-arian upang makamit ang perlas. Ang kayamanang nakabaon at ang mahalagang perlas ay sumisimbolo sa kaharian ng Diyos. Kung mapapansin ninyo, nang matagpuan na nila sa kanilang buhay ang kaharian ng Diyos, ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Iniwan ito at hindi na pinakawalan pa ang paghahari ng Diyos. Minahal nila ang kaharian ng Diyos at wala na silang hinangad pa para sa kanilang buhay. Para sa mga taong nakasumpong na ng kaharian ng Diyos, ito ang kaganapan ng kanilang buhay. Iniwan nila ang dating lumang pamumuhay at nagkaroon ng bagong buhay, nagbalik loob, naging masaya at naging kontento nang masumpungan ang kaharian ng Diyos. Kaya't sa araw na ito, ang hamon po sa ating lahat, hangarin natin ang kaharian ng Diyos, ang buhay na kasama at kapiling ang Diyos. Sa panahon po ngayon, maraming bagay ang pwedeng makagulo at makasagabal sa ating paglalakbay. Minsan, ang ating oras at panahon nauubos
sa social media. Yung iba, abala sa pagpapaganda ng kanilang katawan, abala sa pagpapayaman sa mundo, at abalang kainggitan ang tagumpay ng ibang tao. Minsan, nakakalimutan na natin magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Minsan naman, abalang-abala tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain at animoy wala nang puwang ang kaharian ng Diyos upang lumago sa ating mga puso. Kaya nga, kung papaano tayo makapupunta sa langit, ay dapat hinding-hindi tayo maging makasarili. Dapat iwasan natin ang katamaran, ang pangangalunya, ang kawalang respeto, ang pagiging mainitin ng ulo, ang kayabangan, ang pagiging mataas ang tingin sa sarili, ang masasamang bisyo, ang kawalan ng pagmamalasakit sa kapwa. Ito ang mga iniwan ng mangangalakal, ng mga taong natagpuan na ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabanggit ko ay hadlang upang masumpungan natin ang tunay na paghahari ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, walang puwang ang kasamaan sa paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pawang kabutihan at kabanalan. Anuman ang ginagawa at gagawin mo pa lang, lahat ng iyan may epekto sa langit. Kung sa lupa hindi mo pinahalagahan ang Diyos, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi tayo magiging karapat-dapat sa langit. Naway wag tayong mabulag sa kinang ng mundo. Isa lang ang tunay na mahalaga, ang Diyos. At pagsumikapan natin na tayong lahat, balang araw, makapunta sa langit at magkamit ng kanyang kaharian. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.